Ibinunyag ni Trump ang takot ng mundo na tinatago sa magagandang talumpati, diplomatikong pagpupulong at opisyal na litrato. Noong Hunyo 1, 2026 lumanabas na ang mga pangyayari ng walang pagtatakip. Nagmamadali ang Canada makipag-ugnayan sa China. Pinapabilis ng Europa ang depensa, sinusubukan ng Pransya na ibenta ang nuklear na proteksyon sa buong kontinente at ang mga bansa sa Gulpo ay naghahanap ng bagong kasosyo sa seguridad. Ginagamit ng Iran ang Oman para subukan ang lakas sa kipot ng Hormuz. Tinawag ito ng dating elite na kasarinlan. Ngunit ang nangyari ay pagdepende, takot at desperasyon ng simulan ni Trump na singilin ng mga kaalyado, karibal at oportunista sa tunay na halaga ng proteksyong pinondohan ng Estados Unidos sa loob ng dekada. Ano ang kanilang itinatago? Bakit sila nagmamadali ngayon? Paano ginamit ni Trump ang krisis laban sa kanila? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may bagong video dito. Tinanggap ni Mark Carney, punong ministro ng Canada, si Wang Yi, ministro ng ugnayang panlabas ng China sa Ottawa at tinalakay ang mas matatag at konstruktibo pakikipagpartner ng Canada at China. Nakita ng Ottawa na pinalala ni Trump ang ugnayang pangkalakalan kaya nagsimulang humanap ng alternatibo sa Pasipiko para ipakitang malaya ito sa Washington. Pero ang litrato kasama ang Sina ay napapakita ng higit pa kaysa sa gusto ni Carney. Nang gawing matinding negosasyon ni Trump ang kalakalan, hangganan, industriya, enerhiya at depensa, nagmadali ang Canada sa Beijing. Hindi ito lakas. Reaksyon ito ng kaalyadong nasanay sa predictable na Estados Unidos na laging malaki ang gastos at bihirang maningil. Mas naging malinaw ang dependensyang ito sa larangang militar. Pinapalabas ito ng anti-Trump media bilang pagkatalo ng Amerika, pero iba ang tunay na ibig sabihin nito. Pinilit ni Trump ang Canada na ipakita na ang otonomiya nito ay nakadepende pa rin sa desisyon ng Washington. Kung nais ng Canada na bumili ng mas kaunti sa US, mag-produce ng higit sa sariling bansa at hatiin ang panganib sa Sweden, sila na ang sumasagot sa sarili nilang gastos. Ang diskurso nito ng kalayaan ay naging mas mahalaga lang matapos ipakita ni Trump na ang White House ay hindi na magiging bihag ng walang hanggang kontrata at mga kaalyadong puro reklamo habang umaasa sa payong ng Amerika. Gumawa rin ng hakbang ang Europa. Nagpasya ang Sweden na bumili ng 4 na frigate mula Pransya sa kasunduang $1 para palakasin ang depensa sa Baltic Sea. Bumili rin ang Pransya ng mga Swedish na sistema ng pagbabantay sa impapawid. Ipinapakita ng palitang ito na gusto ng Paris at Estocolmo bumuo ng sariling network militar na hindi ganong umasa sa industriyang Amerikano. Para sa mapanuring mata, epektibo ang paniningil ni Trump. Umamin na ang mayayamang Europeo na kailangang mamuhunan sa depensa, kaya sinamantala ng Pransya ang pagkakataon para palawakin ang ambisyong nuclear nito. Nagbukas ang Norway ng pag-uusap para sumali sa inisyatiba ng Pransya para sa deterrence kasama ng iba pang bansang Europeo na nais ng konsultasyon, ehersisyo at pagpaplano kasama ang Paris. Ipinapakita ni Emmanuel Macron ang Pransya bilang tagapanghalaga ng kontinente. Ilang taon ng kaunti lang ang ginagastos ng Europa, ipinauubaya ang seguridad sa Washington at nagsasalita laban sa nasyonalismong Amerikano habang umaasa naman sa lakas militar ng Amerika kapag nagiging seryoso ang banta. Diyan pumapasok si Trump para sirain ang palabas. Hindi niya nilikha ang kahinaan ng Europa, ibinunyag lang niya ito. Matagal nang binibigyang diin ng mga pamahalaang Europeo ang soberanya, multilateralismo at kaayusang pandaigdig. Ngunit ipinasa nila ang mabigat na depensa sa Estados Unidos. Ngayon, nagmamadali silang gumawa ng sariling panangga, bumili ng barko at makipagnegosasyon para sa proteksyong nuklear ng Pransya. Nag-ugat ang pagkataranta kay Trump na tumigil sa pagtatago ng gastos. Ganitong kilos din ang makikita sa Asya. Inanunsyo ng Timog Korea ang plano maglunsad ng sariling submarino nung pinapagana ng enerhiyang nuklear sa kalagitnaan ng dekada. 30 katuwang ang Estados Unidos at gamit ang sariling industriya. Dito rin makikita ang lohika ng panahon ni Trump. Dapat palakasin ng mga kaalyado ang sarili nilang estruktura at wag lang umasa sa Washington na ayos ng lahat. Sa gitnang silangan, lalong naging sensitibo ang sitwasyon. Itinigil ng Iran ang hindi direktang pagpapalitan ng mensahe sa Estados Unidos at muling nagbanta sa kipot ng Hormuz. Nakipag-usap din ng Iraniano kalihim na si Abbas Araghchi sa Oman tungkol sa hinaharap ng pamamahala sa daan ng dagat at naghayag ng pakikiisa sa Muscat sa harap ng mga palabas na banta.
Pero ipinapakita rin nito na alam ng rehimen ang pagpupumilit ni Trump at sinusubukan nitong gamitin ang anumang puwang sa diplomasya. Nadavit ang Oman sa krisis na ito dahil sa estratehikong lokasyon nito at madalas itong tulay ng usapan ng mga magkaribal. Nagsimula na ring kumilos ang mga bansa sa Golpo. Matapos ang sagupaan sa Iran, naghanap ang mga gobyerno sa reyon ng mas mahusay na depensa sa himpapawid, teknolohiya laban sa drone at bagong alyansa bukod sa Amerika. May mga kasunduan at pag-uusap sa pagitan ng Ukraine, South Korea, China, Turkey at iba pang mga bansa. Ang simpleng paliwanag ay gusto ng gitnang silangan na magpalawak ng pinagkukunan ng mga supplier. Mas mahirap ang pagbasa sa politika. Alam ng lahat na tapos na ang otomatikong pagdepende sa Estados Unidos, bagay na tinatago ng kaliwa. Hindi natatakot si Trump sa plano ng mga lider na ito. Siya ang nagbunyag ng plano. Plano nilang gamitin pa rin ang lakas ng Estados Unidos sabay batikos sa White House habang kaunti lang ang ginagastos para sa depensa. Nang alisin ni Trump ang pagiging inosente, nahulog ang maskara at lumapit ang Canada sa China. Lumapit ang Europa sa Pransya, naghanap ng bagong depensa ang Gulpo, pinabilis ng Timog Korea ang paggawa ng submarino. Bawat piraso ay nagpapakita ng mundo na nagmadali ng ipinakita ng Washington na ang ugnayang internasyonal ay may kasamang singilan din. Ang sinabi ni Pete Hegseth sa Singapura ay akma sa ganitong sitwasyon. Sinabi niya na walang halagang mga patakarang walang kapangyarihang sumuporta rito at binatikos ang lumang globalistang patakarang panlabas. Nang inis ang pahayag dahil tinamaan nito ang pinakaugat ng usapin. Walang kabuluhan ng usapan sa internasyonal na kaayusan kung sa oras ng panganib ay lahat pa rin ay nakadepende sa pinal na pasya ng Pangulo ng Estados Unidos. Ang makasaysayang pangyayari na tumutulong maintindihan ng sandaling ito ay nagmula sa doktrinang Nixon na inihayag noong 1969. Noong panahong yon, sinabi ng Estados Unidos sa mga kaalyado na magpapatuloy silang tumulong, ngunit dapat mas akuin ng bawat bansa ang sariling seguridad. Muling ginamit ni Trump ang luhikang ito sa mas direkta, mas komersyal at mas matigas na paraan. Ang desperadong plano ng mga dayuhang lider ay hindi bunga ng tapang, bunga ito ng sapilitang pag-aangkop. Alam nila na hindi namumuno si Trump para lang magpaganda ng imahe sa mga internasyonal na kumperensya. Namumuno siya para muling ilagay ang interes ng Amerika sa sentro. Nakakatakot ito para sa mga sanay sa mga presidente na lagi nagpaparaya, nagbibigay ng pondo, humihingi ng paumanhin at tawag ay pamumuno. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong panatilihin kang laging may wastong kaalaman batay sa katotohanan araw-araw. Ang news links ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.